Nananawagan si dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa mga nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y manumalyang flood control projects na huwag ibaling ang sisi sa mga kritiko o sa nakaraang administrasyon. Dapat aniya pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang issue upang mapanagot ang tunay na may sala. Naritong balita ni Almar Forzuelo. Hindi relevant yung nangyaring mga korupsyon sa panahon ni Duterte. Ibang usapan yun. Yung kay Chavit Singson, ibang usapan din yan. Ito mga kapatid, yung pag-uusapan ho natin ngayon, malaking katotohanan ho yung nangyari niyan. Kasi isipin mo si Manong Chavit, nagsasalita na ng pangurap nitong ni Marcos Jr. Ano po nangyari mga kapatid? Siya ho ang kakasuhan. Si Manong Chavit. Nauna pa ho siyang kasuhan kesa dito sa mga magnanakaw kina Martin Romualdez, kina Saldico. Isipin mo yun. Nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan pero hindi ho nila makulong. Hindi ho nila makasuhan. Yan po yung admin ni Marcos Jr. Kaya ano ho masasabi niyo mga kapatid? Na bakit nauna pa si Manong Chavit makasuhan kumpara naman dito sa mga lantarang nagnanakaw na. Diba? Tapos hindi lang yan ibinabaling na naman nila kay Pangulong Duterte. Diba nung nakaraang araw mga kapatid, nagsalita dyan sa Senate, etong si Senator Robin, uminit yung ulo. Paano hindi iinit yung ulo? Meron hong nagurgur. Meron hong napatay sa admin ni Marcos Jr. Tapos kanino isisisi? Kay Pangulong Duterte. Diba lahat ho ng panggigipit, paninisi, isisisi ho nila sa past administration. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Pero ngayon, sino ba'y nakaluklok? Yung admin ni Marcos Jr. Pero pinag-iinitan ho nila yung past administration. Diba? Obvious na ho sila Hindi lang yan Hindi lang porket may nangyari na, babanatan na naman nila yung mga nakaraang nakaluklok. Hindi lang yan mga ka-update kasi ito pa, isa pa ito yung nangyayari nga yung mga katiwalian nila, wala ho nananagot Diba? Umaasa pa rin yung mga sambayan ng Pilipino, yung mga kapwa natin, na may makukulong, may mananagot. Pero ano pong nangyayari? Nakangalang ho tayo, naghihintay ho tayo kung may pag-asa ba ang Pilipinas. Pero mukhang wala ho pag-asa hanggat sila ho yung nakaluklok. Kaya mga ka-update, kung bago lang ko yung sa ating channel isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Napakalaking tulong na niyan. Kaya reakta na ho tayo. No, pero hindi yan makakatulong para masolve yung problema ng korupsyon na nangyayari ngayon. Ito ang pahayag ng dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales matapos ang tila pagbabago ng ihip ng hangin patungkol sa ginagawang investigasyon kaugnay sa malawakang korupsyon sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, sinabi nito na hindi makatutulong kung ililihis lang ng kasalukuyang administrasyon ang totoong issue at ibaling sa oposisyon ang pagkakamali. Bagamat hindi niya sinasabing walang bahid ng korupsyon ang nakaraang administrasyon o ang mga kaalyado ng mga Duterte, dapat anyang mapanagot muna ang mga kasalukuyang nangulimbat ng pera ng bayan. Tingin ko, isa pa ho yan. Kilalang kilala ho natin Isipin mo, alam na ng taong bayan kung sino yung mga nagnakaw, sino yung mga napangalanan, pero wala hong magawa yung admin ni Marcos Jr. Puro lang ho kasi sila salita. Puro lang ho salita na may ganyan. O yung mismong mga classroom nga lang, yung pinatutupad niyang 1,000. Ang baba na nga lang ho mga ka-update Isang taon, 1,700 na classroom. Isipin mo sobrang baba na ho yan pero yung napagawa ho niya 22 classrooms. Si Pangulong Duterte sa isang taon pa lamang mga ka-update, nagpagawa ho yan 23,000 na classroom. Yan po yung pinagkakaiba nila. Tapos ibabaling ho nila yung mga kabalbalan nila sa past administration. Kaya wala ho silang karapatan na punahin yung nakaraang administrasyon mga kapatid. kunyari, ginawi kay Chavit Singson, no? O yung binabanggit na marami din naman nangyaring korupsyon ng panahon ni Duterte. Yung binabanggit na, pinakikita. Alam mo, hindi natin sasabihin hindi totoo yung accusation kay Chavit. Hindi natin pwedeng sabihin na wala talaga nangyaring korupsyon ng panahon ni Duterte. Pero hindi makakatulong yan kung ang gusto mong gawin ay mapatunayan o hindi na nagkasala yung mga gawa ng korupsyon ngayon.
Dagdag pa niya, tila pinapatahimik ng administrasyon ang mga kritiko nito, kabilang sina Vice President Sara Duterte na pinapa-impeach at Chavit Singson na sinampahan ng kasong plunder matapos magsalita laban sa pamahalaan. Sa huli, binigyan din ni Gonzales na ang interes ng taong bayan ang dapat manaig at yun ang mapanagot ang mga tiwaling opisyal sa kasalukuyang pamahalaan. Ang interes ng taong bayan, paano natin i-address yung korupsyon na nangyayari ngayon? Hindi po pwedeng isolve yan by saying na nangyari din noon yan eh. Ibig mo sabihin, dahil nangyari noong panahon ni Duterte, okay nang mangyari ngayon? Mali yan eh, maling logic yun. Ibig mo sabihin, dahil corrupt din si Singson, si Chavit Singson, ibig sabihin ba niyan, hindi na totoo yung mga sinasabi niya ngayon? Maling logic yan. Yan ang ginagawa nila. Nag-ugat ang investigasyon matapos lumubog sa baha ang malaking bahagi ng bansa, kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na libo-libong flood control projects na umano ang natapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Isipin niyo po yun, una pang makakasuhan itong si Manong Chavit kumpara dito sa mga kilalang kilala na pangalanan ng mga magnanakaw. Kaya yan po yung nangyari sa admin ni Marcos Jr. Imbis na kasuhan, ikulong yung mga opisyal na politikong kilala na, hindi ho niya magawa. Kakasuhan niya ho yung mga against sa kanya at sa gobyerno niya. Kaya mga kapatid, isunod naman ho natin itong pagsasalita ni Atty. Jing Paras, mga kapatid, sa investigasyon ng korupsyon na dinadivert nga naman ho nila sa mga Duterte at hindi sa admin ni Marcos Jr. Can you imagine yung si Gutesa, klarong-klaro yung testimony ni Gutesa, ngayon, questionin daw yung notary public. How can you question the notary public? Nung kinalaman nung notary public, nag-oath na si Gutesa. He took his oath to testify. Valid na yung testimony niya kasi nag-oath sa Senate. So whatever he said in the Senate, tungkol doon sa mga bags na diniliver, lalo na doon sa Aguado, it's already an evidence. Diba? So, talagang tapos ito, kunyari, ayaw na si Lacson kasi nahuli yung kanyang mga maniobra or something like that. May yung division niya. Kaya there was really to subvert the Blue Ribbon investigation. Yun ang nakikita ko in my personal point of view. So malinaw na may cover-up dito, sir? Yeah. At in fact ngayon, klarong-klaro na dinidivert na nila yung issue sa Duterte. They're trying to bring it, kagaya nito, inutusan ng, I'm sure Malacanang has something to do with the filing of cases of Trillanes. I'm sure ito lahat ng mga trolls that are pinpointing to Inday Sara na yung 125 million kailangan na maimbestigahan and so on and so forth ng ombudsman. So they're now diverting all the issues to the Duterte para mawala yung pressure for the final on the issue of who is the mastermind of the biggest corruption in the country today. Which kung tinuloy yung kay Marcoleta, it might have pointed to the doors of Malacanang. So hindi po ba kayo nagtataka na parang tila nag-iba yung storya pagkatapos na pumasok po itong ICI kumpara doon sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan noon ni Senator Rodante Marcoleta, sir? Well, nung kay Marcoleta pa, very transparent. Talagang inuumpisahan. Pero nung dahan-dahan na nabibisto, naglabas sila ng mga pangalan ng congressmen, sinabi ni Vizcaya, biglang nagiging desperate at I will not deny the fact that nakialam si Marcos doon sa pagpalit ng Senate presidency. I suppose pinausap niya yung mga bilyar at siguro si Cayetano kinausap din niya na in the last election tumulong ako sa iyo na manalo kang senador, gumastos ang
ang administration para sa iyo. So maybe they were able to convince Cayetano and the Villars to support Soto. Kaya nagkaroon ng change para mabago nila yung narrative ng Senado kasi si Marcoleta ay tinutumbok na ang mga congressmen. And sooner or later, nung nag-testify si Vizcaya tungkol sa kay Romualdez, tungkol kay Saldico, yung sinasabi daw ni Rillo na so parang there is a concerted effort to deviate what Marcoleta was trying to do and nilagay nila sa Lacson. And can you imagine yung si Gutesa, klarong-klaro yung testimony ni Gutesa. Ngayon, questionin daw yung notary public. How can you question the notary public? Nung kinalaman nung notary public, nag-oath na si Gutesa. He took his oath to testify. Valid na yung testimony niya kasi nag-oath sa Senate. So whatever he said in the Senate, tungkol doon sa mga bags na diniliver, lalo na doon sa Aguado, it's already an evidence. Diba? So, talagang tapos ito, kunyari, ayaw na si Lacson kasi nahuli yung kanyang mga maniobra or something like that. May yung division niya. Kaya there was really to subvert the Blue Ribbon investigation. Yun ang nakikita ko in my personal point of view. So malinaw na may cover-up dito, sir. Yeah. At in fact ngayon, klarong-klaro na dinidivert na nila yung issue sa Duterte. They're trying to bring it, kagaya nito, inutusan ng, I'm sure Malacanang has something to do with the filing of cases of Trillanes. I'm sure ito lahat ng mga trolls that are pinpointing to Inday Sara na yung 125 million kailangan na maimbestigahan and so on and so forth ng ombudsman. So they're now diverting all the issues to the Duterte para mawala yung pressure for the final on the issue of who is the mastermind of the biggest corruption in the country today. Which kung tinuloy yung kay Marcoleta, it might have pointed to the doors of Malacanang. Sir, ano naman po masasabi mo doon sa mga kongresista na tila pinoprotektahan pa itong sinasaldi ko at Congressman Martin Romualdez? So, kung tutuusin, ilang beses po nabanggit ang kanilang mga pangalan doon po sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Well, wala ngang follow-up eh. Kasi nung nag-take over si Lacson, iba naman ang narrative na gusto niya. Ang pinapasaringan niya ay ang mga fellow senators niya. Imbes na ipursu yung mga statements ni na Vizcaya na may mga congressmen na involved, biglang nawala yun, walang follow-up. Tapos, after that, nag-testify si Gutesa, parang hindi interested si Lacson eh. Iyon ang pinakamalaking testimony that should have been pursued. Si Tulfo at saka si Lacson banded together para ilayo yung testimony, kini-question nila yung credibility ni Gutesa. Tama ba yun? Ikaw nag-iimbestiga, dapat na ipapalutang mo yun para makakuha ka pa ng mga ibang ebidensya. Pero anong ginawa? Dinadivert nila, they ignored the Gutesa's testimony which carried a very big weight. And parang pinabuhusan nila ng cold water. Sir, doon naman po sa mga congressman, sir, na pinoprotektahan o tila pinoprotektahan itong sinasaldi ko tsaka sa congressman na itong si Congressman Romualdez. Ano po masasabi po niyo dito, sir? Ano po masasabi po niyo, sir, doon po sa mga congressman na tila pinoprotektahan po si Nazaldico tsaka itong si Congressman Romualdez po, sir?
Well, that's natural kasi siyempre itong mga congressmen na ito, they benefited from the insertions. Do you really think that they would have gotten these insertions kung walang pahintulot sa pinakamataas na opisyal ng Kongreso? Walang pahintulot doon sa chairman ng Committee on Appropriations. Lahat yan dumadaan doon eh. Kasi yung NEP, galing sa sa DPWH at papuntang DBM at i-present ni Marcos sa Congress. Yung mga insertions na marami, 1.2 trillion in total for the last 3 years, galing sa House yan eh. Tapos sumang-ayon na lang ang Senado doon sa BICAM. Oh. So, pagkakaroon ba ng insertion sa mga congressmen kung walang pahintulot sa leadership? Kaya, siyempre, they are very highly protective of the people who made it possible for them to allegedly make money in the flood control program. Okay. Sir, ano naman po So, masasabi po? they are protecting each other, ha? Okay? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes po. Sir, ano po masasabi po niyo doon po naman po sa pagbisita ng representante po ng Embahada ng Amerika doon po sa ICI, sir? Ano po? Yung pagbisita po ng representante ng Embahada ng Amerika doon po sa ICI. Reaction po niyo dito, sir? Well, it may be double-edged. Maybe interesado ang Amerika kung ano talagang nangyari, kung may katotohanan ba yung akusasyon na may kinalaman si Marcos, may kinalaman si Romualdez, may kinalaman si Saldico, para makikita siguro nila yung instability or stability ng bansa. Maybe they're sizing up, or the other way of looking at it is they are interfering with the affairs of the country. And maybe they are protecting the regime of Marcos. Kasi takot sila na kung bumagsak itong regime ni Marcos, si Sara Duterte, they have alleged na pro-China. Yun siguro ang nakikita nila. Alam natin na every time na merong medyo hindi sasang-ayon sa nagiging polisiya, magsasalita, either sa social media ba, nagiging vocal, sa pagiging kritiko sa mga hakbang ng gobyerno, like kagaya sa mga mga vlogger, inimbestigahan na agad, no? Maraming mga klase ng pagko-question, tapos ang ending either masasampahan ng kaso sila, diba? Doon sa nangyari kay former Governor Chavit Singson. Sa nakikita nyo po dito po sa pagsasalita ng mga negosyante, baka hindi ba malayo na baka itong mga pahayag ninyo baka gipitin kayo, bigla na lang maghahanap ng butas po, attorney? Well, alam mo, that's very highly possible. They are so afraid of so many people, businessmen, former politicians, even retired soldiers, retired officials of the armed forces, and the police, who are now speaking because they want to denounce the government's government officials' alleged corruption, or hindi na yata alleged yan inamin na nila Bryce, nila Alcantara. So napaka sensitibo na ang nangyayari sa ating bansa, na every Tom, Dick, and Harry are speaking about the massive corruption na it affects already the entire country. So, natural magsasalita, pero para mag-cover up
or hindi marinig ng taong bayan yung mga sinasabi, ay takutin nila. Tulad na lamang yung just, I think the other day or 2 days ago, na yung dalawang spokesperson ng armed forces, inaharas nila, tinatakot nila yung mga retired soldiers na magsalita. O nasa constitution na may freedom of speech. They have the freedom to speak their grievance to the government. Tapos tatakutin. Tapos ngayon dinideny nila na wala daw kinalaman si Marcos. Bakit? Pwede bang gumawa si Bronner ng kanyang maniobra kung walang chain of command? Di ba? So, ito lahat po na sinasabi niyo, Admar, there is now a subversion of the freedom of speech and freedom of assembly and kasi gusto nilang manatili sa pwesto, gusto nilang mag-perpetuate ng kanilang pwesto and their relatives, pero hindi naman nila ginagawa ang tama na gawain para sa taong bayan for the welfare of the people. Opo. Hindi ang welfare ng tao ang inaatupag, inaalis yung pera na makapagpabuti sana sa taong bayan, inaalis at nilalagay sa mga kanilang bulsa. And sino bang may responsibility nito? Sino bang mga grupo ito? Grupo ito ng administrasyon. Yung mga nakinabang nito sa lahat ng mga kurakot, grupo ni Marcos Yung ang sabi ng mga taong bayan, magagawa ba kaya ito lahat kung walang pahintulot ni Marcos Jr.? Walang pahintulot ng mga liderato ng Congress at liderato ng Senado.